ako, di ba, ako'y galing sa paglalakbay sa ibang bansa. Kaya maraming bilis na maayos ang struktura nila. Pagdating mo sa airport, malaki, maganda. Pagdating mo doon sa lugar na pupuntahan mo, napaka linis, kompleto lahat eh. Eh sa atin, wala eh. Unang-una, sa airport na lang eh, mayayamot ka na. Dahil mahinang klase. Wala, hindi mo ipagmamalaki. Ayan po mga kababayan, narinig niyo po si Attorney Salvador Sal Panelo na kung saan ito yung dating former Chief Presidential Advisor ni Tatay Digong. Mga kababayan, narinig niyo yung sinabi niya na itong bansa natin nakakaya dito sa mga turista. Pag may mga dumarating na turista, nakakaya itong bansa natin mga kababayan. Nako, hindi pang world class. San yung mga budget natin, BBM? Ang nangyari, ninakaw nyo. Yan po mga kababayan, bago nating pakinggan to si Attorney Sal Panelo, huwag nyo munang kalimutan i-share, i-like, subscribe tong video na to na kung saan para napapanood nito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po mga kababayan, news that matters, diretso na po tayo. Airport. Pangalawa, pag pupunta ka na doon sa mga lugar mo, problema mo yung mga sasakyan, papunta ron, yung transportation, yung plano, sasakyan, ang papunta rin sa mga lugar. Ang mga kali natin, hindi maayos. Kaya yung mga turista, kahit na masabi na napakaganda ng Pilipinas, hindi pupunta rito. Kaya konti ang ating mga turista, samantala sa ibang lugar. Wala silang problema eh. Kaya, tinan mo yung Singapore, Vietnam, Malaysia, Indonesia, lahat yan. Ang dami mga turista. Tayo, yung pinakamaraming tourist spots na maganda. Konti ang dumarating. Yan ang dahilan. Lalo pa, yung mga issues dito sa atin, corruption, yung kriminalidad, marami. Alam po niya yung mga turista, siyempre nagre-research yan. Itingnan nila naman yung peace and order. Pangalawa, yung structure ng mga pupunta nila. Okay ba? Marami silang kinukonsider. Kaya kung konti yung turista natin, huwag na kayo magpunta. Kahit nabuksan nyo yan, yung sinasabing programang yan, pag yung mismo mga Chinese na alaman nila, gusto pumunta rito, na hindi sila masisihan dito, baka kung ano pa mangyari sa kanila, hindi yan sila. Ayan po mga kababayan, narinig niyo po yung sinabi ni Attorney Sal Panelo na kung saan itong bansa natin hindi man talaga pang world class, na kung saan inuna pa kasi ng mga BBM administration na to yung mga pandarambong mga kababayan. Ako po, Diyos ko, maawa naman po kayo dito. Kung gusto niyo pong umangat yung bansa natin, unahin niyo muna yung mga turismo. Napapag-iwanan na po tayo ng mga bansang katulad ng Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand. Ako, dahil sila po, seryoso po sila talaga dito sa mga turismo nila. Dahil po, turismo po, malaking impact ito dito sa gobyerno natin mga kababayan, na kung saan pag-generate po ito ng mga pang-project dito para pagdagdag dito sa pondo natin na makagawa po sila ng magandang mga proyekto. Kaso po itong mga mandarambong na to, yung mga bata ni BBM, naku po, inuna nila yung pagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Di na lang sila naiya dito sa mga gobyerno. Yung mga OFW na sila lang po yung bumubuhay dito, na kung saan yung mga pinapasok nilang mga dollars, kaya nga po nakakangat yung bansa natin. Saan naman tayo kukuha ng mga dollars mga kababayan? Itong gobyerno natin wala masyadong mga ini-import na mga produkto natin. Tayo pa nga po yung bumibili ng mga palay at mga rice dito, mga imported galing sa mga Vietnam, na kung saan tayo pa yung mga nag-export mga kababayan. Diba? Dati kasi nung kapanahonan ng mga yan, yung mga corruption hindi pa masyadong talamak. Takot silang mangurakot dahil mahigpit yung mga ating mga presidente. Ano po nangyari ngayon? Itong si BBM masyadong kampante at natutulog sa pansitan mga kababayan. Diyos ko po.
Itong mga pandarambong nila, nakakahiya po yung mga indulot na inabot nila dito sa ating bansa, yung mga pagnanakaw nila. O BBM, ano na palang balita dito sa Maharlika Fund natin na mula nung inano nyo, 3 taon na wala man lang kaming balita dito na tahimik kayo dito yung mga pondo dito ng mga taong bayan ginamit nyo dito para i-invest tong Maharlika Fund. Yung mga GSIS, SSS ng mga taong bayan, in-invest nyo dito. Wala na kaming balita. Palibasa, nabudol mo na naman kami, BBM. Ayan. Eto, may nakita ako dito na makapagpatunay na yung mga kasangkot dito, yung mga kasama niyong mga financer, nambudol din sa ibang bansa na si Patrick Mahoney. Panoorin mo po, BBM Ulat. Si Mahoney, Attorney Sal, ay kabilang sa mga nahatulan sa Switzerland dahil nga sa pandarangbong at money laundering na may kaugnayan sa pagkawala ng higit $4.5 billion mula sa 1MDB Fund. At samantala, ang Maharlika Fund na nilikha noong Hulyo 2023, kung matatandaan natin, na itinuturing na unang National Investment Fund ng bansa, ay layong mamuhunan ng pondo mula sa mga bangko ng pamahalaan sa mga proyekto na infrastructure. O BBM, ano nang balita dito sa Maharlika Fund namin? Magtatatlong taon na wala pa kaming balita dito mula nung nilabas nyo itong Maharlika Fund na to, na kung saan ginamit nyo mga milyon-milyon na pera ng mga taong bayan, yung mga ginamit nyo to dito galing sa pondo ng mga GSIS at saka SSS. Wala na kaming balita dyan wala, nabudol mo na naman kami. Ito, panoorin mo to dahil itong kasama mong to isa sa mga financer din dito sa Maharlika Fund, nambudol din sa ibang bansa. Nako po, BBM, puro na ka na lang kapalpakan wala ka nang dinulot na maganda sa bayan. Bawi sa mga ulat. Si Mahoney, Attorney Sal, ay kabilang sa mga nahatulan sa Switzerland dahil nga sa pandarangbong at money laundering na may kaugnayan sa pagkawala ng higit $4.5 billion mula sa 1MDB Fund. At samantala, ang Maharlika Fund na nilikha noong Hulyo 2023, kung matatandaan natin, na itinuturing na unang National Investment Fund ng bansa, ay layong mamuhunan ng pondo mula sa mga bangko ng pamahalaan sa mga proyekto na infrastruktura, real estate at merkado ng itong Maharlika Fund, mga babayan, para daw dito yung mga kikitain neto para daw dito sa mga proyekto na gagawin nila dito sa bansa natin. Kung yung mga tulay, kung wala naman pa rin pong pagbabago dahil kinukurakot lang naman nila, mga kababayan di ba? Wala rin naman tong sa itong mga Maharlika Fund na tinatatag ni BBM. Lahat na lang ng mga diskarte niya, puro palpak, mga kababayan, puro kapalpakan, kabalbalan yung mga ginawa nila. Ito. Ang sapi. Gayunman, binatikos pa rin ito, attorney, dahil sa pagkakalintulad sa mga sovereign fund na nasangkot sa katiwalian sa ibang bansa. Kaya sa kabila ng pagtanggi ng MIC, attorney Sal, sa tingin niyo po ba ay sapat ang transparency at safeguards ng Maharlika Fund para maiwasan yung katiwalian na naranasan sa Malaysia? Unang-una, hindi ba nagkaroon na nga ng issue dyan sa pag-invest ng Maharlika? Marami kontra dyan. Ginamit pa nga ang pera na kaya siya ng gobyerno. Hindi naman, strictly speaking, hindi sa gobyerno. Dahil sa SSS, GSIS, sa piling, marami issue dyan. Pero, yung administrasyon, tinuloy nila yan. Tinuloy nila, kikita rin na malaki. Pero hanggang ngayon, 3 taon na, wala kang naririnig sa kanila. Ano naman nangyari? Ayun. Sa korupsyon. BBM. Yan ang kailangan gawin niya. Pag hindi, wala. Tuloy-tuloy na yan. Sigurado magkakaroon tayo ng regime change. Patay, lagot ka, BBM. Patay, sablay ka na naman. Nako, itong pera namin, winaldas nyo na naman. Napunta na naman dito sa maling diskarte mo. Imbis na umangat tong bansa natin, puro na naman kapalpakan ang inabot namin sa inyo. Ito, isa na ng mga sablay sa ginawa mong mga kabalbalan, BBM. Diyos ko po. Lahat na lang ng diskarte mo, palpak dito sa taong bayan at dito sa bansang Pilipinas. Instead na umangat tayo, lalo tayong pailalim, mga kababayan, yung mga diskarte ni BBM. Kaya wag tayong magpapabudol sa kanya. Siya yung nambubudol sa atin, mga kababayan. Sobra na, Dapat talaga bumaba na siya sa pwesto at huwag nang patagalin dahil nga po lalo lang tayong nababaon sa utang, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin yung isang
kababayan natin na kung anong sinabi dito sa mga kabalbalan ni BBM at saka kapalpakan niya. Si Marcos lahat ng hinawakan. Diyos ko. Bigo. Lahat ng pinangarap, bigo. Yeah. 20 pesos na bigas, bigo. Pagkakaisa, bigo. Yes, to kababayan Unity. natin. Bigo. Sugpuin ng baha, bigo. Wala. Yung kamay nito, touch of curse. Lahat ng hawakan yan, bigo. Hinawakan niya ang EDSA, ipaparehab, bigo. Maharlika fans, bigo. Asan na Maharlika fans? Asan na ang resulta ng Maharlika fans? Bigo. Ayan po mga kababayan ha. Ito, idol ko rin tong vlogger na to mga kababayan dahil ito isinisiwalat niya rin itong mga kabalbalan ng mga BBM administration na kung saan nasukang-suka na rin na at umay na tayo dito sa mga pangyayari dito sa bansa natin na kung saan yung mga proyekto nila, yung mga investment nila na ginagamit yung mga pondo natin, binawaldas lang mga kababayan. Lalo tayong lumubog sa utang tong bansa natin Pilipinas mga kababayan. Kaya wag ho tayong papabudol dito sa BBM na to. Sa susunod na halalan mga kababayan, vote wisely po tayo. Wag ho tayong magpapabudol sa mga mambubudol na yan. Yung mga bata niya, yung mga sila Remulla, wag ho tayong magpapaniwala dahil fake news po yan, yung ombudsman na yan. Wala ho talagang alam ho yan, nagpapatawa lang yan. O ayan mga kababayan, isa na naman kapalpakan to dito kaya BBM mga kababayan itong yung ating mga pondo na kung saan ginamit dito sa mga Maharlika Wealth Fund na yan, puro kapalpakan na naman ang inabot. Na kung saan 3 taon wala man lang tayong balita, hindi man lang tayo binalitaan sa ating mga pondo na ginamit dyan mga kababayan. Ayan, yung mga pondo na yan, yung galing sa mga pera natin, yung binawas sa mga pinaghirapan natin, yung mga GSIS, SSS na yan, PhilHealth, Pag-ibig, OWA, Philippine Veterans Affairs Office, yung mga OFW, ay dyan po napupunta yung mga kinakaltas sa atin mga kababayan. Dyan nila dinala, dyan sa Maharlika Wealth Fund. Pero ngayon, itong si BBM, 3 taon na, wala pa rin balita at saka na kung saan sama niya rin mga financer dyan nasangkot dito sa mga kabalbalan na mga pandarambong din mga kababayan. So ito, palpak na naman itong presidente natin. Kaya mga kababayan, dapat ho dito matanggal na dahil wala hong naidudulot na maganda dito sa gobyerno natin. Lalo lang tayo nagkakabaon-baon sa utang mga kababayan. Wala ho talaga. Naku, Diyos ko, puro na lang stress ang inabot natin dito kay BBM. Kaya ho mga kababayan, wag ho natin iboboto sa susunod itong mga gantong mga tao dahil wala ang magandang maidulot sa bansa natin. O yan, hanggang dito na lang ho muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan i-share, i-like at subscribe ng mga videos na to nang sa ganun napapanood naman ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. News that matter. God bless.